Okay, good morning. Karon na kita sa part 3. Okay, part 3 na ta sa atong lesson, the truth about Christ's irrevocable salvation. Ang kabaturan sa kini may tungod sa kini kanang dili hatag bawi na kaluwasan ni Kristo. So, since part 3 naman ta, of course we have our part 2 review. And then we have this Job statement na tutunan, then Christ's teachings, Job's teachings, and then our reflections. So, napatay part 4 ani. So, part 3 lang muna, pero natin enough time to discuss. So, anyway, you can review this one sa YouTube niya kung magawas na. Okay, so, part 2 review. So, sa inyong hinduman ito 2 Sundays ago. Not last Sunday, the other Sunday pa. Tapos ba tayo hinduman ito? Ikato mo yung mas murag na dito pinakamit sa akong yung lesson. Ato lang nag-isuporta ang other to extend, pero ang pinakakan yun ang ilang bitan na Romans 11:29 man na mulagi na the gift to the holy are irrevocable. Nga based on that, mukli sila nga ang salvation is irrevocable, dili ko hatag bawi. Pero nakita na to nga gi-warningan ng Gentiles, di ba? So sige, pero go through lang. Kasi ipakita ni Pablo sa verse 17 to 18. But if some of the branches were broken off, and you, a wild olive shoot, were grafted in their place to share the rich root of the olive tree, do not boast over the branches. If you do boast, remember that it is not you that support the root, but the root that supports you. So, ipinungdam nga ni Pablo ang mga Gentiles, ni Kanyuder Gentiles. So, yan i-emphasize nga, ang katawan sa Ginoo, katong pinili na sa Ginoo sa Old Testament times, di-cut off. Kunya, dipulihan o kining wild kita, supposedly Gentiles. Nga, karon kita mga Gentiles, we also share the richness of the root. Diba? Ang root, mamagyan mo kabuhi sa tanong, diba? So, pero nga ayaw paghambog over the branches. Branches katong mga Israelites. So, dyan dumi na dili mo mag-support sa root, kung dili ang root mag-support sa inyo. So, review naman 30, para masabta to verse 19. Then, moingon po mo kuno, branches were broken off so that I might be grafted in. So, that is true. So, ang mga sanga, diputol, katong mga pinili, mga katawan sa Diyos, diputol na, paron sila ma-graft in. Sa pinuod na, yung sa reason yung nag-cut off sila, they were broken off because of their unbelief. Okay, so nagka-condition based of belief. So, hindi na sa totoo. So, nag-cut off sila. But you stand only through faith. So, kamo, nagbarog, matungod sa totoo. So, not become proud, but stand in awe. Kinigay ko, prophesied na niya ang broken off. No? So, mga sa Deuteronomy, I will raise up for them a prophet like you from among their own people. I will put my words in the mouth of the prophet, who shall speak to them everything that I command. So, nagsulti na daan ang Ginoo through Moses, na doon na siya ipabarog niya ang propeta, na ato tanang mga pulong niya ibutang, o niya magsulti sa tanang sulubos Ginoo. Anyone who does not heed, no, ang dili magpatalingog sa pulong ng mga propeta, na nag-speak in my name, which I myself will hold accountable. So, sila manubag. Niya, dire sa Acts 3, si Peter nagwali, filled with the Holy Spirit, for Moses said, a prophet like me, will the Lord, your God, shall raise up for you from among your own kinsmen. To him, you shall listen in all that he may say to you. So, tingnan ba, tanan nga iya isulti. Everyone who does not listen to that prophet will be cut off from the people. So, muna na ipagputol sa lahat. Because the prophesy na nandaan, na kung di lang maminaw ni Christ, na si Christ na katumanan na itong prophet ni raise up, makat off yun sila. So, muna si Christ, pag niya, kung reject na ako, does not receive my words, yun niya, has that which judges him. Yun na lang, judge niya, the word that is not spoken, will judge him the last day. So, anong nga na siya, tungod kay, wala siya magsulti siya paglingon. So, na-fulfill, okay yung sa Deuteronomy. I have not spoken by all authority, but the Father has sent me, gave me a command, what I should say and what I should speak. And I know that His command is everlasting life. Therefore, whatever I speak, just as the Father has told me, so I speak. So, bakit nyo kaya sa inyo dito nga, ang tanang pulong niya, ibutang sa bakban ng prophet. Kung yung sulti tanan, niya kato ni paminaw na ma-cut off. So, muna ang mga Israelites na cut off sila. Okay, so, muna yung, again, talking din nga, ang ito bantayan kini Romans 11, especially kini sa 21-22. Kaya yung for if God did not spare the natural branches, perhaps He will not spare you. Sa kung wala ka na i-spare sa Ginoo katong natural, kamo pakaha. Di ba? Note then the kindness and the severity of God. So, maayo kayo siya, pero pwede ko siya respektuhan. Severity toward those who have fallen.
but God's kindness toward you, provided you continue in His kindness. Otherwise, you also will be cut off. So, klaro kayo, no? Ngayon, verse 59 lang. Ilang ikuha to support nga one save, always save, no? Dili ba tagbawi. Pero before di, ay warning nga nadaan ni Paul. Nga, kung sada, kung di mong pabili, cut off sa mo. Cut off nito original. Example na the original people sa una, katawas kinagipili. Cut off niya because of unbelief. So kita kung karon ito taliteron padukas unbelief, I'm sure no, naman nga yung mga silent na kato nga bawa na sila, hindi pa strong na supposedly. So lagi na. So once obvious na, makat off na sila, or kita, makat off ta. So dito magsabihin nga, naluwas na dito ako, I can do anything I want. So muna i-say ka, no? But sad to say, hindi silang muban nga, hindi pa ganin nga part sa katabas gano'n, mo kung strong kayo. Strong kayo sila, mula gina. The moment you believe, you're saved. Yeah, one saved, always saved. Which is not true. Okay, so, dire, yung remind again sila, no? Katong nga Israelites ko, no, if they do not persist in unbelief, mag-grafted in sila. Sa yung dala na, ano man, original ko na. So, for God has the power to graft in again. For if you have been cut off, what is by nature a wild olive tree, and grafted, contrary to nature, into a cultivated olive tree, how much more will these natural branches be grafted back into their own olive tree? Diba? Kung mahimo niya i-graft ang dili pareho, kung sa pagkatong pareho na daan. So, mga gina, condition na agad sa belief. Kung dis na magkadayon sa ilang belief, mabalik rin sila. And then, 25, so that you may not claim to be wiser than you are, brothers and sisters, I want you to understand this mystery. A hardening has come upon part of Israel until a full number of the Gentiles has come in. So again, I do not know how many. Siguro yung mga. Sa 26 to 7, and so Israel will be saved. Again, tanan magit pwede ba? Ako na kung ilang bato, okay, nasulat ko na out of Zion will come the deliverer and he will banish ungodliness from Jacob. Supposedly, doon na ipan sa Ginoo. But, again, tao na may freedom or free will to choose. No? And this is my covenant with them, I will take away their sins. So, nakapani sa Old Testament, sa Jeremiah, namin daan na maghimo sa bangko ng kasabutan. But again, din nagpasabot nga, kay naanay bangko, forever na siya. Depende sa ato. Ang Ginoo magpabiling di siya regardless sa atong response. So, as regards the gospel, they are enemies of God for your sake. So, mga daily ang kapag Israelites. But as regards election, they are beloved for the sake of their ancestors. So, when I fall, for the gifts and the calling of God are irrevocable. So, muna yung sabot ang gifts and calling, meaning, padayon ang pagtawag, regardless kung sa response sa mga Jews. So, muna yung dili pausap. Ang bahala, i-reject nyo dili. Tawato na nyo dili, basta irrevocable na siya ang iyang pag-anak. Pero, again, dili po pasabot nga, basta tawato nyo, dili pwede mawinon. Okay, review lang ito. Kini statement, familiar mo siguro tayo. This is a good example. So, isulti ni Job. Kung kayo ato na gamitin ani, kahit nung gamo sa isulti ni Job. Isa rin naman ninyo sa isulti ni Job. Related to hatag bawi. Ha? Okay? So, tingnan niyo the Lord gives, the Lord take it away. Take it away. So, there, no, everything was lost. Atong mga hayupan niya, even mga anak niya, ang wife na rin natin. Then Job arose, tore his robe, shaved his head, and fell to the ground and worshipped. He said, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. So, naihatag si Ginoo, ibawi. It's natural. Paano kayo? The Lord gave, and the Lord has taken away. Aside from Job, isang may yung mahurang na, pero simple na kita yung hatag bawi yun. Aside from Job, ganun gawa naman hindungan. Diba, Ecclesiastes 12:7, the dust returns to the earth, to the ground, for it came from there, and the Spirit of God returns to God who gave it. So, di pa huwag tao kinabuhi, bawi oras mo niya. As simple as that actually. So, simple na siya from the Old Testament, Job statement. Ano ka sa kanin mga teachings ni Christ? Kung sabihin ng gumanin yung mga teachings ni Christ na ma-relate na to, pwede kayo cut off. May maalala kayo? May memory ba kayo? Na pwede ka cut off. Si Christ mismo ay tudlo. Pero ba? There is a chapter 15 sa John. It says, I am the true vine, and my Father is the vine grower.
He removes every branch in me that bears no fruit. Di ba? Pareho nagapos king ni Paul. Gi-cut off. Di ba? So, dahil, gitangtang niya that every branch in me. So, magka-branch in me, naanak ka ni Christ. Di ba? Di ba pwede nga in me niya, wala pa ka. So, di ba? Gi-remove niya every branch nga naan niya that bears no fruit. So, mga nga, even us, na Christians, una-una taos may fruit na ako sa Kristyano. Di ba? Eh kung hindi tayo mag-bear fruit, si Christ yun, i-remove ta. So, nahuna-una talaga ako sa may fruit. Sa akong pag-Kristyano, sa may bunga na ko, na-duplicate ba ko? Nabay mga kung sa'yo ko na-contribute. Because hindi, yan i-remove every branch. Ang matagsanga nga wala mabunga. So, makita na ito rin nga, naana niya. Kaya di ba nakabunga kung wala pa niya. Diba? So, naana kay Christ. And then, kung di mabunga, kasi naana ni Christ, i-cut off. So, na something for us to think about. Every branch that bears fruit, it points to make it bear more fruit. So, yan ang ito para bunga pag sakto. There is a 3 and 4, you have already been cleansed by the word that I have spoken to you. Abide in me as I abide in you. So, kondisyon. Pabilin mo ka na ako sa mga ako nagpabilin ka ninyo. So, kung di rin pabilin, okay na ako, kinhatag na ako, hindi na ako pwede bawiyon. So, klaro kayo. Magpabilin ka niya, sa mga siya pabilin ka na ito. So, just as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. So, importante na ka na magpabilin diha kaniya. O ito na nga, ato na emphasize mga dili lang enough na tuutan. No? John 8:31, to those Jews who believe in Him, He said, if you continue in my word, you are truly my disciples. Ano yung condition? Dili lang kanituon mo. Kung may sakit ka, di pa kagawa, kahit or bita na siya. Dili mo pabilin sa word of God. Ang mga teachings ni Christ. So, parang may you cannot abide or remain kung pa ka naabot diha. Diba? Ako ko nag-emphasize ka nung ngayon. Di ko kaingon nga, wako ni remain sa US. Ano man, until na, wako kanto. Diba? Kung yung ka, wako mo stay sa US dugay. Kanto ni ka? Wako man. So, pero nakaabot ka dito, pwede kami wako ni remain. Ganyan, nakaabot na ka. Any places na nakaabot mo, pwede mo nga, wako nagdugay dito. Wako nagpabilin dito. Pero you cannot say nga, wako nagpabilin, kung pa kakabot dito. So, mga rin nga, dili ka remain in Christ, kung pa kakabot ni Christ. Unya, kung sabi mo, yung diha, sama ko ang branch, dili makapamunga, kung siya na putol siya, na cut from the main vine, dili ko kuno makabunga, gawas ka na ko. So, kanang ilang mga nakita na itong fruits, dili gid na siya tinuray bunga, kanang mga wala gid sunod sa pulong Ginoo. Mabita na nga, kung nasabta na ginato ni, I hope kita mismo hugotas mo pagtuo. At the same time, we care for them. Kung itaan na ito paagi nga sila po maabdan, labi na mga aktibo na kayo, mas active pa na ito, sayang di kayo. Mag-spend so much time, not only time, money pa. Kunya, no matter what we do, kung what's lang diha kay Christ, useless ang tanan. So mga kita, na ano mo ta kay Christ, I hope we are in, no? Parang sure sa ato, patungkol sa ato kinabuhi. And then, pabilin ta, usa ta mamunga. Kaya kung di ka mamunga, i-cut off ta. Verses 5 to 6. I am the vine, you are the branches. Those who abide in me and I in them bear much fruit, because apart from me, you can do nothing. So, apart from me, you can do nothing. Whoever does not abide in me is thrown away like a branch and withers. Such branches are gathered, thrown into the fire and burned. So, muna may tabo sa mga Christians na dili ito no magpabilin. Christian ang ta, libiya. So, kung na-Christian siya, nakadawat na siya sa gasas kaluwasan. Kanya, mula na, di ba? Grabe ka illogical, di ba? So nga, libiya na gani. Sige, pag ginawa pa, marunong akong na-constrain siya ba nga, ay, nahatag naman ako eh. Bisag na binuang nagmayo, o ako'y mahimo da, kaya di ko pwedeng bawion. Di ba? Di ba? Constraint ka ginawa, na siya pinapakamatay. So, ayaw, pakita na ito, si Kristo mismo nagtudlo. Katong mga dili na magpabilin, in other words, nakabot na ka kay Christ, waka nagpabilin, kaya again, di ka kayo mo nagkuha ka ng pag-irit ko, baka maabot kay Christ. And then, yung na, ilabog na ta dito sa kayo. Sunugon na kasama ko sa branch na putlon, na siyempre, di kalaya, at kung na siya tigumon, and then sugnod. So, siguro gusto ko akong mag-farm, ibaw sa mga na. Ako pumon ka na kung ginagawa. Siyempre, sayang mo kayo, putlon. Okay, sayang ka lang. Anong haka na kasi, hindi na pagtubong ubang mga tanong. O, kay pulos. Kaya humala, sunugon kung may chance. Pero, kagano mabayos ka pa.
Pag-listen nila, kung kasilingan. Okay. Verse 23-24, therefore the kingdom of heaven is like a certain king who wanted to settle accounts with his servants. And when he had begun to settle accounts, one was brought to him, who owed him 10,000 talents. So, katuloy siya about forgiveness. So, kanana to siya diri, unsay nitabo. Kaya kini siya, this is about forgiveness. Kasama ko ang kingdom of heaven, kung ako hari, mo settle lang akaw sa mga utangan. Kung nga ito may usa, magidala dito kaniya, nga dako kay gutang, 10,000 talents. Ilang kang discuss na, kay maglangan, dako kay na siya. And then, kung sa gibuhat sa inyong tawana, but as he was not able to pay, his master commanded that he be sold with his wife and children and all that he had. And that payment be made. So, araw makabayad. Tanan yun, makablangan, siya, yung asawa, yung anak, ibaligya daw, araw mabayaran. The servant therefore fell down before him, saying, Master, have patience with me, and I will pay you all. So, hangyo siya. Galon ka lang, kuti pa ilog lang, bayaran lagi ka. So, in other words, diri siya po deny ko sa utang. So, yan ko niya ba, na sa utang, na confession actually. Anyway, the reaction was, then the master of that servant was moved with compassion. The Lord released him and forgave him the debt. So, ipasaylo iyang debt. We know nga, ang debt there is referring to sin. Actually, no? Ipasaylo itong sin. Okay? Actually, it's about forgiveness of sins. Manin, niligamit na si Christ ang story about Pinisiano nga, ang utang, ipasaylo, and so on. So, basically, ang pinaka-context yun is forgiving. Forgiveness of sins, which we need, no? Sa atong Ginoo. Karon, but that servant went out and found one of his fellow servants who owed him 100 denarii. So, gamay rin kasi utang, katong di-forgive, uli. Nakita niya yung kauban na sulugon. Nagkamay utang niya, ilang ipabayad po. So, and he laid hands on him and took him by the throat, saying, pay me what you owe. So, magpabayad siya. And the same is true for the servant na Panginoon. No? So, his fellow servant fell down at his feet and begged him, saying, have patience with me, and I will pay you all. So, kariyon. Sinsya na usa, bayaran lagi taga. And he would not, so dili siya maluoy. But went and threw him into prison, then he should pay the debt. So yung ipapriso noon. So when his fellow servants saw what had been done, they were very grieved and came and told their master all that had been done. So ilang balita nga to silang agalon. Then his master, after he had called him, said to him, so ipatawag siya, you wicked servant, I forgive you all that debt because you begged me. Should you not also have had compassion on your fellow servant, just as I had pity on you? So di ba kabaloy si Lugoon, sama sa kung kaloy mo. 34, and his master was angry, and delivered him to the torturers until he should pay all that was due to him. So my heavenly Father also will do to you, if each of you from his heart does not forgive his brother his trespasses. So makita natin rin, kung sa'yo ipuhat sa katong master, di ba, ihatagan niya o napasayuan. Ipasaylo siya, ipapas siya ang debt. So, technically, disave na siya. Karon, huwag man siya ipasaylo, kung siya ipuhat sa pastor, i-withdraw, ibawi itong pagpasaylo. In fact, ganyan rin, sa iya kasuko, ipatorture, hantong mabayaran ng tanan. Di naman ito siya mabayaran, di ba? So, katong pag di magbayad, ihatagan siya ito. Karon, kawam siya mo palatong yung auban, yan ang yung ipabayad. So, ibawi katong pasaylo. Diba? Oh, so klaro tayo rin. Sa gitudlo ni Kristo. Ang master plan kayo nga, hindi na ko mabawi ito na. Pasaylo mo rin ako. Diba? Wala siya mong yan na. Sa'yo ka tayo. Oh, sige. Huwag ka ni pasaylo. Huwag ka mahatag consideration sa katungutang sa imong fellow server ni kamera. Oh, katundakon mo utang, bayaran ito mo. So, ako na, di pa Pristos ay torto siya until he should pay all that was due to him. So, klaro kay teaching ni Christ nga, pwede kid bawion niya ang sa gihatag niya. This is related kid sa katong salvation na to. Kaya sa salvation to, i-forgive ka sa tong sins eh. Oh. Nga din pasabot nga, for example, no, i-forgive na ta tong sins. Kaya, i-forgive na ta, na mga tao diya nga nakasala, kaya nangayon pasaylo, di ka mong pasaylo. Okay rin ka po yun, na-oblige sa Ginoo, okay, sayang na, nahatag naman ako, hindi na ako makuha, hindi na ako mabawi. Klaro na rin, na ang yung Heavenly Father will also do to you, if each of you from his heart does not forgive his brother his trespasses. So, again, ayaw lang po di-misunderstood ang point na rin nga. Kaya ba ito, many people misuse verse 35. Kung kailangan mong context na, ni-acknowledge sa iyang utang. Ni-acknowledge ba? Meaning, ni-confess.
Pero na ba, kung confess ka na kay sala, pag sa loob ta. Kita ang Christian, we are not obliged to forgive anyone. Hindi ka rin mga ipasaylo. Wala mas Bible. Si Christ mismo nagtudlo na. Ang yawa nagtudlo nga, pasaylo kay Christian ka, pasaylo ka. Kaya as a result, lupa. Punta kong ulo kay saylo na bitaw. So natay lang sa mga itong forgiveness, na-record na ba ito sa video? Parang siguro, sa YouTube, hindi ko sure. If not, ato na siya ibalik ko siguro para namin ma-review. Klaro kayo, in fact, this is one of the verses na tanaw na to in terms of forgiveness. Okay, ang background na sa verse 15 mo doon, ingrid nyo, if someone of you has something against his brother, go and talk to him. Diba? As verse 15. Na kung maminaw siya, then okay. Kung hindi, was may mapasailuan na lang. Isa, kuha lahat pang witnesses. Kung di pa din bada, huwag ko sabihin mo mapasailuan na lang. Tell it to the church. Kung di pa din bada, treat him as like tax collector. Hindi kasi yung express nga, pasailuan na lang. Batang tao, na moved by the enemy, pasailuan. Muna yung kasabot na mga Christians, supposedly, even members of Church of Christ, I know, wala kasabot ang forgiveness. Nga forgiveness, ihatag na nato kung mangayog pasaylo. And we are not obliged to forgive kung wala mga pasaylo. Ang Ginoo ganit, hindi mo pasaylo kung di ka maangkot. Kita mo, mas labaw kas Ginoo. Wala rin maangkot siya sala, ako rin ka pasayloon. In most cases, kita ang tao, mula pa pas Ginoo. At kisa may mas merciful, kita o Ginoo. Di ba ang Ginoo, di ba? Pero ang Ginoo ganit, hindi mo pasaylo, kung di ka maangkot, di ba? 1 John 1:9, if we confess our sins, He is just and faithful to forgive us. So, conditional. If he confesses, if he acknowledges yung sin, He is just and faithful to forgive. So, this is an example, forgiveness ang topic ani, karon gamit niya katong utang para masabtan pa. Di pasaylo siya. Ang ganda ko yung utang, kaya i-acknowledge mo ito niya, yung tundihan ko na siya utang, kaya pakiluoy lang siya, itagaan siya, chance nga, pasidoon. Kaya pagkahuman, ang yung sinubang nga kauban, na nakautagaman niya, di ba nagkikaluoy. So sa result, gibawi ang katong forgiveness o kaluoy o katong utang, ipabayar siya, gitorture siya hanggang kung mabayaran ng tanan. Okay, napela yung verse na makita na dito doon ni Christ, klaro kayo nga, dili tinuod lang, kanang dili ko hatag bawi. Ang Ginoong hatag, babawi, di na siya. Dili na siya nagpasabot nga, ma-oblige sa Ginoo kay sa hatag naman ako. Hindi na ako pwede bawion. Di ba? Namin lang yung hinduman na verse pa. Sinabi, nindot na verse na hununaan karon, i-share ko no. Something like that, no? Na kay Christ, i-cut off. Kasama kanina. Wala. Sorry, tas Jude's teaching na. Kung sa may mga gitudlo po ni Jude, hatag bawi ba o dili? Kasi si Paul, namantay lang misunderstood, probaro mas Paul nga, dili hatag bawi ang inyon. Diba? So, kinikang Jude, sa chapter. Sa Jude verse 3, Beloved, while eagerly preparing to write to you about the salvation we share, I find it necessary to write an appeal to you to contend for the faith that was once for all entrusted to the saints. So, yang giendasig ang matag usa ka Kristohanon nga makibisog, contend for the faith. Nga gihatag na nato. So, as Christians, dito relax na kayo. We have to contend for the faith. We have to defend the faith. We have to keep the faith na sakto. Kanya, anong kinahanglan na nga naon kung save naman ta Christian nga, di naman bawiyos Ginoo, diba? Pwede rin kita nga, di naman sulat sa Jordan na, Christian ako, hindi sulatan na nila. Unang bilad niya, Christian ako na. Kung di hatag bawi, then, wala. Whatever the Christians will do, okay na. Di pa bawiyos sa Ginoo. So, pero siya, I find it necessary to write. Nakita niya ang need to write. Niya mo, appeal siya, ato kunong panlimbasugan yun, ato yung i-defend, content of faith, maghihatag na to the saints. Verse 4, reason, for certain intruders have stolen in among you. So, na may mga nakasunod nga, mga dilitiyas, people who long ago were designated for this condemnation as ungodly, who pervert the grace of our Lord into licentiousness and deny our only Master and Lord Jesus Christ. So, ito na licentiousness, by the way. Kung sa may close na term yun yung hinduman, karang kukong na term na to, close to this. Ha? Sa ba? License. Di ba? Sa Cebuano na, gitang silang napatuyangon. Sige lang, buhat lang kayo niya. May restriction ba? So, baga na lisensya. Sabi lang, kung nakay driver's license, drive ka diya. Kung nakay driver's license, di ka pwede, restricted ka, something like that. So, hindi siya na ilang ituis ko ng gospel
The grace of our God in maliciousness, pumon ka ni karon. Gibuhat ang tanan dito sa cross. So wala ko may bearing atong buhaton sa kinabuhi. Ang uban niya, I don't know, nakataan ko, kasi pulaan mo ang example. Si attorney din nga yun. Ano, Bible daw, pero na-involve sa pangagaw yuta. Again, land grabbing yung mga Christian doon. Kasagaran sa mga nag-Bible, na-involve sa pangagaw yuta. So, di siya ka-reconcile ba? Ano yan na? Pagsulti na nato, o di nyo kumibuong nga attorney. Ano man, realize, the moment you believe in Christ, kamatay sa mong sins, luwas na ka. Nga, once saved, always saved man. So, hindi ka luwas ni mo, always saved man, mangagaw pag yuta, o sa pati mo hato ni mo, hindi ka na mamater. Muna yung licentiousness. Ang grasas Ginoo, ilang himong kan pamrabag, as if si Christ pagkamatay around free na tamubungat o dautan. But that's not the case, actually. Okay? So, ano na, sad pa, agyan kayo, yung kabantay ang tangan. And I hope, hindi ito ma-affected, okay? Even among the Church of Christ, I know. Nga, what na sila kayo, dito kayo sila strong, pag kinahanglan, di ka mo defeat. So, daghan na, nga mo relax na kay lagi, luwas ita. Anyway, try to verse 5. Now I desire to remind you, though you are fully informed. So, nahibaw na sila, and sa pahinduman ka mo, akong tinguha, pahinduman ka mo, although ka mo fully aware naman that the Lord who once for all saved a people out of the land of Egypt, afterward destroyed those who did not believe. It's a relation na sa katong pugingon ni Paul. Diba? Pareho ra. Diba? Ang mga Israelites, mga katahos Ginoo. Unya, nga nang gikat off sila because of unbelief. Tingnan po ni Jude afterward destroyed those who did not believe. So, gisave na niya ang katawan sa Israel dito sa Egypt, katong by crossing the Red Sea, pero gi-destroy sila. Ang uban ninyo, wag appeal sa akong importance of God's word nga lesson. Diha ako nag-emphasize ng mistake ni Moses. Dito, daghan kay parallelism. Egypt symbolizes sin, nga maka-enslave na to, di ba? Slave to sin ta. Sila po sila na slave to Egypt. After crossing the Red Sea, I think Exodus 14:30, in that the Lord saved the Israelites from the Egyptians. After crossing the Red Sea, that is baptism. Ngayon ni Paul sa 1 Corinthians 10 verse 2, they were baptized into Moses in the cloud and the sea. So, muna siya, after crossing the Red Sea, saved na sila from Egyptian. Kita, after baptism, saved na ta from sin. Kata nag-enslave na to. Now, from there, on the way to the promised land ta. So, on the way to the promised land. Sila sa on the way to the promised land, Kinaan, ato, heaven. Nga karon, tungkol sa unbelief, katong nga na-save na, wala kaabot sa promised land. So, mo na may tabo sa mga Christians. No matter how strong we are now, kung mubiya yun ta, sayang kayo na. Sayang yun. Sayangan ko sa mga strong na kayo ta, nang miya pa. I hope, hindi ito biyaan. Kaya nga naman, pareho gisave na, pero wala kaabot sa promised land. Di-destroy sila on the way to the promised land. Kita mo po na, kayo on the way to the promised land, which is heaven, kung hindi ta, relax na kayo ta, wata, di kayo ta mo kung Ginoo, mas mutuo ta sa iyas tao, gidugang sa tao, paido, hindi ta kaabot sa promised land. So muna, may kamot ta, tahan ko nga, iyaran na sa tao, yain na, ay nagdata, no matter how famous ang nagsulti na, kay dili gina-acceptable to God. So this is an example nga, gisave na, pero di-destroy pa. Okay? So, pareho rin yapon, nga case ato. Verse 6, and the angels who did not keep their own position, but left their proper dwelling, he has kept in eternal chains in deepest darkness for a judgment and great day. So, kato, natubangas Ginoo na. Pero wala man sila, ibiya man sila, may mo sila sa judgment. So, katong the fact na gitagaan sila chance to be with God, nag-atubang sa Ginoo, nako na kayo itong privilege pa. Imagine na kung kita, nagkatag-chance sa matubang sa Ginoo. Pero even na diha, wala man sila naipan. I-reveal din sila, nabiya man sila, kayo mo sila direct. So, natagaan ng chance, pero gibawi sa Ginoo. Okay? Nabiya man sila. Likewise, Sodom and Gomorrah and the surrounding cities, which in the same manner as they indulged in sexual morality and pursued unnatural lust, serve as an example that undergoing a punishment of eternal fire. So, dahil makita ito, magigamit niya dahil to encourage the Christians to remain faithful, nga, dili ko sa mga isama ang tani, kaya si Sodom and Gomorrah. So, na-indulge na mga sins, like sexual immorality, pursued unnatural lust, which is nagkakaya ng hitabo ko sa kalimutan, serve as an example dahil kay punishment of eternal fire. Okay? So, namoy lang yung kadugang. Namoy mga narolaan. Again, ang topic there is Christ irrevocable salvation daw. Meaning, dili daw hatag bawi
Kung gihatag na sa Ginoo salvation, dili pwede bawion. Muna ilang cancer. Based on the verse na nasa Romans 11:29, the gifts and calling of God are irrevocable. So I hope dili na mo ma-rattle kung makakita mo. Kay first time ako naka-encounter nga na irrevocable. Ha? Naaman sa verse? Naagi verse. Pero karon ka nagagaya. Pero you shall know the truth and the truth will set you free. Hindi na ka mag-hadlo ka na. Hindi na ka magduda pa. Klaro na kayo nga, before ato nga verse, dito, kung mapadayon ka, okay. Kung dili, cut off ka. So, nara dito. So, in most cases lagi, ang lang kuha to, magkuha verse to support, like the one say, will say. If you still remember katong predestination series na to, nagamit sila, usa sa verse that support sa one say, will say, is 1 Corinthians 10:13. Pero 1 to 12, against it, na balik ka sa chapter 9, 24-27, si Pablo against 27, nahadlok siya pa-disqualified. Hindi na makita to. Katulang verse dito nga, for every temptation na ako na way out and providing Ginoo. Yes, it's true. Hindi ka mo take atong way out. Kanang di na dito ang ila Ginoo. O kaya di ako na. Kanang ila Ginoo, manikamot nga, uy, mubiya, so manipaagi nga. Paano? Pero kung dili, wala ko nang himong Ginoo. Dili kaya Ginoo, mga constraint ka na anhatag na akong kaluwasan, din ako pwede bawiyon. So no matter what we do, wala gyud mahimo. So muna ang resulta, licentiousness yun. Mga tao patuyan na lang kay anyway, di magawi os Ginoo. So kato example na ko nga, pandem land grabbing ang mga kaso. Ubay-ubay naman kung may example kung hindi kabila may babalik kay katong may pastor na discuss motor sa Nicholas ni before pandemic na headline. Nga ayang kaangkas, yang ka-live-in. So imagine, ka-live-in ang iyang angkas na pastor. Again, di ko matter sa ilaha. Because once you receive man, tuwa ka, receive mo ka. So that's licentiousness. And sad to say, na ako na sa Church of Christ. Ila na justify nga, God is greater than my sins. So they continue living in sin. Which is wrong, actually. I know. Di lang ko mag-mention, pero na nga nga panda. Ilang justify ilang sins, but God is greater than my sins. Licentiousness. No, ilang imong lisensya ang pansagino. Walang to nga bawion na, pwede na bawion. Kung di na bawion, then wala patuyang tao. Okay? So, any questions, comments? Wala? Yes. Not related sa topic here, pero katong sa forgiveness na ni-come across ko sa Mark 11, chapter 11, verse 24, na, therefore I say to you, whatever things you ask when 25, and whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. Kasi nakasulat kanina verse ba kay reading the context kay hindi pa siya sa about forgiveness, about victory na siya. Actually sa Matthew's account na. Dito sa Matthew's account na, di-mention nga, for example, nag-offer daw, kanya, nakarealize ka na someone has something against you. So, ang tambag ni Christ, biyahe na, go and settle it. Otherwise, maabot ka dito sa korte or pabayron ka. So, kung sa'yo ma-misunderstood po na, no? Kung sa Matthews related na siya. Kung sa'yo ma-misunderstood na ba, di na lang kumusimba kay naay na silo na ako. Dili man ako i-context niya. Ikaw saan ka, na you need to settle na yun. Kaya dili, papriso ka. Pero kung wakay sa, padayon mo muna ito yung makapagpirani mo, di ka musimba kay nalain sa imo. Yung wakay sa. So, kung sa'yo ma-misunderstood ba na na-interpose niya, dili siya musimba kay mo lagi. No. Of course, kung ikaw saan mo ito yung ni Kristo, diyain na diha, kung mo, diyain na, isipol na ito, kaya otherwise, maabot ka ito, magbayad ka, whatever. So, imo isipol na yun. Eh, ikaw may saan? Now, kanang sa Mark, wala ko sa campus, but still, nagisgot siya forgive. Pero again, what if, ito siya, na ano to, nangayon to pasaylo, what niki pasaylo. And then, nag-offer siya, na-realize ko niya. Sa Luke 17, verse 3, klaro na. Basahin na to, Luke 17:3. Take heed to yourself. If your brother sins against you, rebuke him, and if he repents, forgive him. Panawa, badlong na siya. Nga kung mo repent, forgive him. So na ay repentance, na ay pag-angkon. Wala nagtulos Kristo nga pasilala. Pero kato, what if, kato siya ba nga? Kung namin itong case dito nga, di pa mo kadawat ba, di ka pasaylo pa ba? Nga karon, naghalag ka. Nga, na-realize na mo, obligado mo kang pasaylo. So, forgive him. Para man, we can retain sins. John 20, verse 23. Yatrawak mo. Sige, basahan ko ng 23. John 20:23. If you forgive the sins
they are forgiven them. If you retain the sins of any, they are retained. See? Pwede ta mo retain. Pwede ta oblige. Pwede ta mo retain. Pero kano sa natin retain, nakalang dili mga ipasaylo. Pero kung ngayon kinig pasaylo, sincero mo sa dili, pasayloan na lang. Diba? Kaya pasay kasing-kasing. Anyway, kung pasayloan mo na sila niya, di siya sincero, siya may manubag sa Ginoo. Pero kung sincero na ipasaylo, ang pasaylo, ikaw may manubag sa Ginoo. So, mo malamang, kana sa context is, yeah, na nakipasaylo ni mo, di pa kadawat. Niya karon naghalad-halad ka, whatever ka niya, na-realize ko nimo. So, mo to, pasaylo ka na to, kaya hindi ka dawatos Ginoo. Di mo gimalipay Ginoo kung di ka pasaylo. So, may mga cases na uban, pila na sa ako, mga pasaylo, pero di good sincero. Pasaylo kami ka ako. Pero muna nga, dili kita mong forgive and forget. Pero katong mga sincere gid nga pasaylo, may pasaylo nimo, you can really forget. Ang wala ko gid. Lahi din ang pasaylo kami mo tungod nga pasaylo nga, dili sincero tong tao. It will not stay longer. So, mugawas kay balik din. So, ayok na pa na to kay daghan kay itudos Kristo. Even kato ganyan, taas kay to mo kay example nga nangayo pasaylo ang tao sa tunakutan. Yan giangkon, to have pieces with me, and I'll pay you. So, yan po niyang naay sa sala, nasa utang. Ang di man magpasaylo sa Ginoo is katong di na angkon. Pero ginatugod, mas dali man pasaylo ng tao ng angkon kaysa mungita pag lusot sa mutan nimong kalago. Di ba? Oh. Okay? So, nakilain nga concerns or sige. Kanang kuwan kayo ba? Kanang ipasaylo din mo siya ba? Kunya, human, imo na siya ipasaylo niya, imo pa siya ipanulti. Murag, imo siya ipakaulawan pa ba? Depende na sa context. Kaya nakayuban nga, you have to warn also nga kamo na po'y mabiktima. Kaya nakayuban nga, murag itago sa nimo niya, ibaw ka nga na'y problema na siya. So, wala. Sincero, maputo nga ipasaylo, mo kung problema. Wala. Tagan kaya na siya nga na-involve actually nga. But, ayaw ka wala ka, if ever sincero ka, di ba nabi ka, ano man, siya may manubag sa ikaw, di man ikaw. Di ba? Pero make sure nga, sincero ka na ipasaylo. Kaya mo na siya po, bisag mga ipasaylo, ipasaylo ka, di ka sincero, ikaw na kung manubag sa ikaw. But pinay mga cases yun nga, in fact, even sa church na, natin nga na I wish I could have informed that person para di siya mabiktima. Na mga nga na, kasi mga guilty ka ba? Kaya kibaw ka na muna, kibaw na ka mga hitabo, wala lang ka-care. Ang biktima na, di nakakayon, murabag mag-guilty ka ba na? Ikaw may aware niya, ang hindi mo di panibaw. So na, depende na sa unsay motive sa iyang pag-share. Is it really to warn or para lang pag-destroy? Kung dao. So kana, iyahan ako na. Okay? So kung alang, warn lang, for example, mas daghang mabiktima, so dapat imo po na siya isulti para dili mabiktima ang uban. Pero kung lain na yung purpose, iyahan ako na. Okay? So basta klaro na siya na kung may pasaylo, sincere na dili, hindi na takabasa, pasaylo na to. Pero dili gani, we are not obliged to forgive. Okay, sabi? Hindi, diskusyon ka may ba? Mamahog siya o kwadgat. Tingnan niyo, kaning sayo ko mo pagsabot. Okay, kung murag, di na ito masayloon ang iksuon, mahog siya o okay ra ang magdumot. Kaya dili man required ang magpasaylo niya. Samtang di ko siya mangayag pasaylo, wala ko niya ni-acknowledge ang saan niya sa ako di man required ang pagpasaylo niya, so okay na magdumot sa saya ha. Ang panagod, tingnan na nga case ba? Di mo ka magdumot yung ka, labi na ba kaysa? Pwede kung siguro ka magdumot nga kaysa? I don't know ha. Sa akong case, kasi niya, nagayupan ka rin like, mukhang sa ako. Magkita kami, malula lang kay. Anyway, di ba kung satan, di ko magdumot niya. Pero ang katalang nga, kung di sila makipasaylo, hindi ka sabi nga, even ang ginawa mo, pasaylo siya kung ma-acknowledge ka. Pero, lahat na kung siguro na yung heart to, pero nagdumot yung gana, in the first place, hindi kasatan. Parang, ano ha? Basta hindi ko nakuha yung kanta nga. Sa ako nga case mo, gusto magdumot ka sa tao nga, parang mo, wala. Kasi, normal ako, ignore mo na ako na. Basta akong kinigin ko, as long as ako magbuhat ko sa'yo, bahala ng tao, hindi na ako mo, paano ba? Ay, ba nga niya, text sa ako. Hindi na mo kahilabot sa akong anak, kaya naanak sa gobyerno nagtrabaho, among ipa-eskwela ba. Nga, wala akong replyan. Sa una, inyong gipapoy. Ako replyan. Ano man? So, yung problema na ba na, o hindi na tinood. O tinood, nababoy naman. Ito yung tabuka niya pa ko eh. Nababoy siya. Ako mo, nakita. Pasagda na ako. Ang ako mangugan siya, kung hindi mo nang tubag-tubag ko, bugara. Ano ba lang, ito? So, hindi na ako magkat.
Bahala lang ka niya, kung hindi ka, basta pero na, kung ako sa gibuhat, then hindi ko affected. So muna sa ako, ano, the rest kong sakit ng kes ng buot, kaya ano na, hindi duntan, hindi siya ko kapa na. Pero kana lang, kaya ng mga case ba nga, para ako, kung hindi mo sa, hindi ka dapat ma-affected. Okay, anyway, ginaw kita man na. Pero kung ikaw sa tumikamo, yun, kaya mo nang ma-resolve. Baka instead nga magdumog ka sa tao, yung mga gini-resolve na siya, kaya di mo kapapasaya na siguro, hindi mo resolve. Mag-reach out na lang tayo para ma-solve niyo ang diba? Oh, pwede mo na siya, pero usually mo kung sadaan ko, likay-likay. Mo muna yung nature ko. Mabang sadaan ka rin likay-likay. So, but we can try na reach out. Ya, kung dili ka siya, dapat ka, ilugat ko ang lik ko. So, ang nautaan ako bro, or nagkuhan ko ato, ako na-realize nga, balik ito, di ka required mo mahatag pasaylo sa iya ha, pero andam ka mo pasaylo. Oo, muna siya. Or, di maka pwede magdumot kay force makasama ka. So, In fact, ito ngayon, sincere mo sa Odile, as long as mga isa pa sa ilo, ako kapila na ka na. Obviously, nga ka ng, like, yan, kung niya partial lang, kanata lang dili sincere ba? Oh, bro, what would mahimo? Because I have to. last word. Itong example ni Christ ba, na sa cross, Forgive them. forgive them. For they don't know what they do. Okay, nasa akong lesson actually sa katong forgiveness natin. Na-miss na siya. Dili ko automatic. Even katong naglansang during the day of Pentecost, hindi na get-prepared. Dili automatic. Even Paul, nga gingnan ko ni Stephen, nga ayaw kasad na sila. Pero Paul was still kinanglan pag-atong siya katong So, kanang readiness pa, ready, andang lang na kanda. Pero anyone mo pa na ito, pwede isa pa sa ito. Pero dili automatic. Because sa day of Pentecost, klaro man. Nga katong naglansang, nalaman to dito. Kung ito nung isakitan sila, kaya sila naglansang. So, nangutan na kung saan na among angan buhaton. So, kung sa repent and be baptized, so dito automatic. Pinta ka na siya, practical na eh. Dili man talang person na ana. Pero sa akong lesson, ako nag-apin nga, in case naani siya, still makita na to, nga katong nagpalansang, tinahanlan niya po sila, mo ang knowledge ato mo repent, usap sila ng pabaptize. So, dili siya yung automatic. Kaya kung automatic pa, Peter could have said, ay, gipasayalan mo ni Kristo sa cross katong ikatong matahan mo kinapalansan. Kaya siya, you crucified him. So, katong krinasan ito. Nga silang nagdumog na ito, isakitan sila. Sa mga among buhat to, siya repent, mag-usap na mo and be baptized. So, dili siya automatic actually nga. But, muna, ang willingness to forgive, naagad dapat. Kung mungay pa sa loob din siya. Regardless of sincere siya dili, hindi man taka basa ko siya kasing. Pero, murag nindot, makita na to, kung sincere ka tao, muwagtang ka. Kung di gani, klaro nga, kung nanapit mo ato na po siya, kaya ba? So, mugawas, gapon. Okay? May buntag sa tanan. Kuan kuya ba, kanang siguro yung mga cases ba, like kanang, talaga ito, yung sister or brother, kay, yung unaware bitaw, nga, sakitan na ka, sige pang sulti niya against nimo, or kanang dipan, ano ba yan, or may na cases, unaware siya ba, would it be best if kanang imo siya sultihan na kanang sis or bro, or sakit, or ano ba, kay niya, okay ba na inana ang buhaton, kay ang reaction ko siguro ba, kung sa reaction sa kabis magbikil na noon o mas mulala pa noon ang panbok. Kay siguro na po yung mga times ba, baka nang gabalik-balik na siguro ako gapailog lang ka ba, gapaiubos lang ka ba. Parang muna nang binuhatan, tapos sige okay lang, lulong lang sa kwan, wapa yung kayo masultihan, yun na tayo ba, sakitan na ka ba. Yan ang pagkaroon sa kayo, maayo ba ka, sultian mo na to, ano para na may magkasilaptan na mo ba, naabit ang mabaw mo asara mo taman, sa mga words sa kung pwede iko ang buhian, ano yun. Actually, maumagin na siya kitambang ni Kristo. Imo yung istoryahan. Pero expect yun na, nagitin din siya, kanang, depende po na sa tao, kaya ako pa na, it's so good, worsen pa ko pa. Muna yung labi na katong ang istoryahan, hindi kita mudawat, worsen ang situation. So muna careful ta, kung ato naging exercise sa Christianity, willing ka maminaw, niya, muna, istoryahan ba? In fact, nakayo sa kakuan, ako yung istorya siya. Nag-meet yun sa Ayala. Ako siyang istoryahan sa kung sa higit problema ba.
Pero nagsige siya sorry. Sige siya sorry. So, pasayloon mo. Just a week after, nabikil na sila na ni Malo. Tanan niyang gisorry sa ako, ihagi, depinsaan na. So, question, sincero to siya, dili. Ako sa gi-confront, ako sa istorya. Sorry, may akong diha sa Macdo sa Ayala. Last year, ako gi-panda siya, namone, ana. So, pertig yung sorry niya. Sorry siya, sorry. So, siyempre, nag-sorry, pasayloon mo. A week after, nagkabangga sa Malo, pertig yung gubuta. Niya, later na ganyan kibaw, nga iya yung gibalik at yung isorod rin, ihan gipinsaan nagmayo. Tapos sincere siya, ay nga siya dipinsa. So makita nga ito, nga na yung mga tao nga, mga ipasaylo, kanya, nilito siya sincere. Muna nga, pagkas, next na naman, in fact, John 12, nagong kibaw, nagtabuto ng iwan. So, kana, pagka John 12 na kibaw nga, iya din ang isurti. Kaya di ba kung mutana kung sa pilang surahan nito, wala na ko, pero dito sa mamis din nila, ang ngayon outing nila, dito na, okay, ba ako, huli na yung istorya. Oh, so kita na kung sincerity niya. Pero na suri-suri, yung giangkon, pero pag-abot na sa kwan, yung gidipinsa maayo, bla 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 bla, ana. So muna nga, mo-attempt tag doon, nara na nila. Pero muna sa ganda, kung open lang kita ta, resolve kita ng mga issues. Kanang magtago-tago tag something, murag muna, gamay kang bikil na siya. So, ayok natin openness, open communication, kanya mo na, kung magsuri ka, dapat sincere po ka. Hindi lang kay, para lang mo ba niya. Kung hindi ka sincere, wala kita sa'yo sa gito. Anyway, sige lang, kasi mabalik na ito. Din mukha pa sa atong video. Ito na niya, ibalik siguro kay, sensitive ka na topic, and many people fail to understand, nga, plano ka ito yung ganina, you can retain. I-discuss ko lang pati tensa na, honest participant, ako nang i-discuss ang katong lesson na ito sa akin. Ako'y several examples na nakaparihog yun. Na naguna ang langit sa pasaylo, dili ang tao. Kung fully, magbalik ka pa rin siya. Sige, wala naman tayo. Thank you sa mga pagpotsas. I hope na tubagra o hindi magaling na ito discuss natin. Okay, so rito sa pa. Do we still believe that God cannot take away what He has given to His people? I hope din natatamutuan na dili hatag bawi. Next, is it very clear to us that Christ often taught His disciples about being cut off if they would not remain faithful? So, natin mga examples kanina gikan ni Christ. So, I hope klaro na we can be cut off. And then, are we really learning from the many recorded examples of God's people being punished for unbelief or wickedness? So, si Paul, si John, his good anak, even si Christ. So, I hope klaro na sa ato nga kung di tayo magpabilis pagtungo, bawihon ang kaluwasan ng atong ganawa. So, dahan salamat. Hangawat ang ating pagpapagputakan.